Lord, asa pa mamigugma sa makanimo. Lunsay, makanunayon. It's like a never flowing, oh God, and never cease to fill us with so much freshness, abundance, oh kayo, Ginoo. And Lord, all we have to do is ask. If we don't sense it, if we don't feel it, Lord, and especially if our heart is full of sorrow, full of anxiety, or full of problems, oh God, Lord, you wash it all away when your love flows in our hearts through us, that we also able to give it to others as well. Lord, the greatest commandment is love. You said, Lord, to love you with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our being, and love others as we love ourselves. Enable us to accomplish that, Lord. And as we go into your word, we pray also that you enable us to really absorb, understand, and Lord, amo yung mausap with all our might, ug amo gayong masabtan ang imong pulong nga walay gayoy pagkausab o pagkalubad usab, Ginoo. Dalaygon kamahan. We give you praise and glory back to you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, nga rin na ta sa Book of Acts gihapon ta. Oh, where are you? Book of Acts. Ano na siya? Acts 15. Okay. Ang atong lesson is a question. If time is short, what will you do? Kung mubo ng panahon, kung sa may imong pagabuhaton. A lot of times, confronted ta sa oras, no? Kanang magdali-dali ta. Ma-pressure ta kay wala pa ta nahuman sa atong gibuhat and we need to go to the next thing that we need to do. Yeah, because of that, a lot of times we commit mistakes, di ba? But and isa po sa life ni Paul, sa iyang pag-stay sa Troas for 7 days, naka-agi sad siya nga, na-pressure sad siya kay he has to go out of Troas and proceed to his next assignment. So makita na to sa verse 20 nga nag-trip siya in a journey si Paul from Macedonia to Greece and then nga to sa Troas. So ngarita sa atong text chapter 20 verse 7 to 12, and let us begin reading. On the first day of the week, we came together to break bread. Paul spoke to the people, and because he intended to leave the next day, kept on talking until midnight. There were many lamps in the upstairs room where we were meeting. Seated in a window was a young man named Tychus, who was sinking into deep sleep as Paul talked on and on. When he was sound asleep, he fell to the ground from the 3rd story and was picked up dead. Paul went down, threw himself on the young man, and put his arms around him. "Do not be alarmed," he said. "He's alive." Then he went upstairs again and broke bread and ate. After talking until daylight, he left. The people took the young man home alive and were greatly comforted. So there are 3 things atoning itanawon, magbalay-balay ta, o 3 points atong tanawon. If time is short, kumubo ang panahon, there is time pressure, there is a need to fast track everything, and there are good and bad results when we fast track everything. So ngayon sa point number 1, so nakita nato sa verse 7 na first day of the week na ito. So ang first day of the week nila is Sunday. Okay? Kaya ang sa mga Hudiyo, ang Saturday is the 7th day. Okay? And that's why we came to really what you call this, na-practice na sa nato, kaya especially silang mga apostles started meeting on the first day of the week, which is Sunday, to celebrate
the resurrection of Jesus Christ. So, nag-meet sila. Si Paul nakikistorya siya sa mga katauhan kay mulakaw naman siya the next day. Take note on verse 7, he kept on talking until midnight. So nakakita ka nga si Paul was not limiting, which I forgot. I should limit to 45. I could also talk until midnight. Until midnight, sige siya og istorya. So, sa Troas ni ang setting. So, kinsa maning naan niya din are believers. Okay? And ang intention ni Paul was fellowship and breaking of bread. So, excited ako sa breaking of bread communion, no? Is to remember what the Lord has done at the cross for us. So, ang breaking of bread actually is one aspect lang na usa lang nakabahin sa fellowship. Yakani si Paul, bisag unsa ka short sa time, he always make sure maka-fellowship gyud siya with the believers, especially asa siya maabot. Okay? So, everywhere he goes, he asks for any believers here in this place, and makig-fellowship gyud siya. That's Paul. Okay? He has so much to give to the people. So, before we proceed, mungutan na taon sa maning fellowship. Kaning fellowship is defined as shared participation within a community of believers. Ang Greek word ani, so why we refer to Greek is because ang New Testament was originally written in Greek. Okay? Translations lang niya ito, Cebuano, English, Spanish, Japanese, whatever languages. Okay? Ug ang meaning sa Greek, ang word sa Greek sa fellowship is koinonia. Koinonia. So, gitranslate na in sharing fellowship or communion. Okay? From Bible Project na nako gikuha nga definition. So, ang kaning fellowship among believers, giportray ni sa ato from Book of Acts, chapter 2. I have thought about this already, but it's good to refresh ourselves, especially kamong wala nakasugod sa Acts, the Book of Acts. So, si Peter ni nga nag-sermon because they were accused nga hubog sila nga mo nang naglaylayan sila inistoryahan, but how can a drunken man speak the language of different languages of people that were there during sa Pentecost? Okay? So Peter niya itong basahon, chapter 2 verse 38 to 47. So ingon si Peter, ni-reply si Peter sa accusation. Kanuta naman sila, then what are we going to do? Ingon siya, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. With many other words, he warned them, and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Verse 42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe and the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. So, ang fellowship din as defined sa atong text, is para sa believers. So, kung ang magtotoo, magtapok dyan na mag-fellowship. So, magtotoo ni nga nagrepent silang sila, nakakita sila nga bankrupt sila, wa sila yung mabuhat on their own to earn forgiveness from God or even to be accepted by God. Okay? Except kung sila mo repent silang sila, umudawat sila ni Jesus Christ as their Lord and Savior and then be baptized. Pero makita nato din ang verse 42 tells us unsay sulod sa fellowship. Okay? So there are A, B, C, D sa fellowship. So atong tan-aw ni nasa na din sa virtual, I place it there.
A is apostles' teaching. Okay? Number 1 na siya ang apostles' teaching na kung magpundok ganita, it's not talking about ourselves. It's talking about the teaching of the Lord. Meaning, mo-center yun ta, mo-kaon yun ta sa Word of God. Manang makita na to sa verse 43, everyone, ang tanan na puno sa nga, kanang tingala, in awe, kanang wonders nga ilang nakita, mga signs nga gi-perform sa mga apostles. And we know, kita mismo, when we hear the Word of God, lami kayo, no? Sud ba? Nilabi na nga ang Word of God without the others knowing it, ni-minister na to, o nitubag sa atong mga questions, nitubag sa atong problems, di ba? And that's how it is. Mga nga, kita mo yung tanong, kibang bisa sa akong problema, kanong, kana man na yung topic. Okay? A lot of us experience that. Okay? Especially kanang bag-o patakay sa Ginoo. Ang second, makita na to nga ang fellowship is shared participation. Nga ang tanang believers, together sila and had everything in common. Katong panahon na, okay? Pirmi sila magtapok and usay da nako, kung usay da nimo, magkaunta kung ako litsyon ng imo ginamos, I'll share tanduha or share na to sa tanan. In fact, they sell their properties o ilang possessions, especially kung kakita sila nga dunay need jud ang usaka igsuon. Grabe kani, this is one thing that's so much missing na jud kayo sa churches right now. And you know why? You know why? I'd like to give you my, ako lang, because ang church good karon is pagwapuhay og building, okay, pagwapuhay instruments diha para sa praise and worship, okay? Everything nga murag isud na to, murag comfortable kayo ang tao, instead of whatever the people will bring sa ilang tithes, sa ilang offerings. Na kung dunay igsoon din nga kibota la na hospitalize siya or ang family member, especially ang family member nga opa jud kaila sa Ginoo, di ba? Kanang kinaamay pundo, sige atong tabangan, atong ihatag ning kaning certain amount para makakuan siya maatiman ang iyang needs. These are the things nga walay di kami na hello ami kwarta. Of course why kwarta ang churches kaya nga naman naglisod sa abang, naglisod sa maintenance sa labi nagagi aircon ang room. Mahal kaayo ang air condition bisag once Friday, Saturday, Sunday ra nagabiton kay most likely whole day siya ni gamit. Ay walay kwarta kay nag-save up man gani para sa instruments, ang papalit pag piano, ipalit pa og gitara, nga bag-o mapalit pag sound system. All these things are very material things. Pero ang need sa tao, which is physical, nga kinahanglan siya mo kaginhawa or wag siya kwarta, yung manasakit man siya, wa man siya nag-drug siya, nga nasakit siya or nabinuang siya, nasakit siya. Seryoso kay siya sa lakaw sa Ginoo, nasakit lang siya. But kung masakit siya, on your own, sige mo pray lang minimo. Di ba maniho ng Ginoo nga the neighbor is actually, the good neighbor is a person that even you see nga nakinahanglan og yung tabangan. And most of all, in Galatians says, especially mutabang ka sa imong fellow believer. But we have to know kisa atong fellow believers. Kaya daghan man sa mga mini sa hinonjud nga musud sa church. Okay? So, but I'm just telling you that that is how it should be. We share everything we have to help one another. Okay? So, dunay word, dunay sharing of what we have, na breaking of bread, niya defining breaking of bread, ang verse 42 sa verse 46. Every day, na-continue sila to meet together, kung dili sa temple courts, nga to sa ilang mga balay. Of course, nga to sa mga balay, ang magdana dyan, nagkamote, saging, etc. It's agape fellowship, it's murag nag-fiesta, okay, magpatlak, niya, after, talking about God, etc., we eat together. Okay, so, importante na siya. Di ba kay enjoy matag eating together. That's where fellowship comes in, di ba? Real fellowship. Mag-fellowship magani ng mga palahubog. Yeah. Depende fellowship beer lang o whatever alcohol ang gigamit lang niya, makadaot niya man na yun ay pulutan. Magsinumbagay lang kahuman, magdinong gabay. But with the people of God, there is doon naman yun, ay di ko mapilo kay kanang mag-amot-amot. Maka-off yun, ako sa una. Ano ba, wait yung kapitaw niya, mag-fellowship ka lang. Mauwa man ka, wakay dadun,
Diba? Kaya ang imo kay pag at padungan to lisod na gani kay mo pamliti nya magdapat jud ka. So ako a lot of times sa una mo shine away ko, especially when I was involved in a big church nga dato kay kadaganan. Dili ko ganan mo appeal kay wa man kuida, di man ko kibaw mo di sa ko ganan mangutang para lang ko na kuida doon. So para nako it should be nga okay if you have nothing to bring ka wa jud lisod jud sa inyo, then come libre kaon. Okay kamong naidaghan dadain yung nga daghan sa inyo niya para ang ubang mga igsoon na to dinhi makakaon at least for the time nga nag come together ta. And of course breaking of bread is really commemorating, remembering what the Lord has done for us. If God died for us, then we must be willing to die for one another. Na bang mudugo juga, di ba? Mudugo ka, napakamatay, makanudugo juga. Akong ihatag ni. Okay? Sige lang, kanang, sige mamigagaon ani, sige manmig na lami ngayon ani, kani sila watchud, kani akong dadun. Okay? So, mao na mga butang ang maigsuunan nga, unselfishness, mugawas dapat sa matag kaigsuunan o matag Kristohanon o niingon nga Christ is in me kay Christian ko nga when it comes to breaking of bread naagyud ang tinuray nga pag-offer niya na kay wa na nimo gida para pag-impress ay daghan kay kuan sa amo lami kay mo pagkaon kamo diha kuan niya kami ra sa diriha kay mga lami migda kamo mga bati migda kamo lang pundok dinha kay puro ginamos ra na inyo dinha og saging. And that was how Paul reprimanded Corinth. Every time they come together, ang mga dato nagpundok, mga pupre nagpundok, yung Pablo din na pwede. So, mga mga igsuunan, we see so much break up of the component of fellowship nowadays. In fact, nahog na lang ang fellowship. Mani ko sa simbahan na ni Lingko, ni Pungko, Pauli. Okay? But that should not be. There must be fellowship. We must know one another. We must be kanang nunay cohesiveness bitaw do na intimacy na kaila-ila jud ta ana ba. Manatang dapat. Manang dapat do na jud kay mga di ba kay usually kabut labi nagdako ang grupo mangita kasi imong small group kay you feel family in this big family. Mo na siya. Manang again mo encourage ko ninyo of please join a small group. Katong sa ni actually I was trying to open up discipleship niya kadaghanan lang murag maglisod lang kadaghanan but if when you are ready when you have that please join discipleship. It's very important nga you belong to 4 or 5 people in a group. Okay, then prayers, ang component sa fellowship is prayers. Verse 47, sige sila daig sa Ginoo ug tungod sige sila daig sa Ginoo puro sila batanon kay malipayon permi kana mo sig mugot matiguang jud nagdali nya tungod ni ana ni enjoy sila favor of all the people no ang pabor na anila sa tanang katawhan ug ang Ginoo nagsigig pamunit og mga tawo nga i-add sa ilang numbers sa mga tawo nga na save because their life manifests the love of God. Okay, so marita sa tong point 2 kung mubo ang panahon there's a need nga mo fast track ta magdali-dali ta everything. Ug makita nato ni Paul nimhi sa verse 7, he kept on talking until midnight. Hangtod na padung na og gabi na alam sa kagabion. Verse 9, kay sige ra kagapo siya giyaw-yaw talk on and on. Nya verse 11, after talking until daylight kung wa na makadlawon una pa siya nilakaw. So makita nimo nga from usab ba kani from morning, from afternoon, early afternoon, basta mag-ingon lang kay kagabi kung ka 6 o'clock hangtod midnight, that's 4 hours. Yung hangtod pag yun sa daylight, may yung kag 8 hours whole day, kalimpod din ha. Okay? So nga naman ni, kasi Paul manggod sensitive sa leading sa Holy Spirit. Obedient kay siya sa Ginoo. Wa siya mo conform sa ways of men or sa pressure nga, uy Paul ka ng among mga bata biya nga to ba, sila rabiya din haluoy ka ayo mauni mauna. Uy Paul ka ng mga pabiya mi ana orasa ko. Di siya para niya is, you come. If you leave, it's up to you. But ako, I will tell you everything that you need to know and to have. Kang ang Paul manggod is ganan siya nga ma-equip ang mga tao. Okay? And especially, wa siya kibaw kanus siya mabalik because Troas was not a place nga nagkuan siya permanent siya din ha. In fact, somebody say na ni kanang started just the work in Troas, okay, from
anyone tingali nga iyang na-share sa una, if I'm not kalimot ko kinsa, but it was somebody nga na disciple ni Paul nga mao ay nag-work din sa Troas. So of course di pa kayo puno pa kayo sa word of God, o di pa kayo kibaw sa tanan. So Paul always give the opportunity to equip them nga naagyo nila ang full gospel of Jesus Christ. So possibly nagsugod siya from the Old Testament ngadto sa New Testament sa gibuhat ni Jesus Christ, okay? Ug sa iyang kay ang ila at that time wala pa man ang New Testament nga written word. It was just a pass on tradition, may tawag na tradition, that they know it was Christ who came as a man, died for our sins, rose from the grave, and ascended back to heaven. Okay? So iyan ang gihatag, especially ang Great Commission. Okay? Ang dako kayo nga mando sa Ginoo nga atong pagabuhaton. So in short, si Paul di mag-usik og panahon. Di mag-usik-usik. Na kay single-minded guy si Paul, mo-grab siya every opportunity nga maka-preach siya, maka-teach siya, maka-inform siya, maka-encourage siya sa matag tawo nga iyang ma-meet. Magtotoo o dili. Manong biya na siya pirmi. Manong siya sa mga nanglabang nga mga babae tas kilid sa sapa. Manong siya pirmi siya manong diha sa sinagoga nga kibaw siya kasong niya dinha. Daghan siya mahimong kaaway, and it causes him to leave that place kay masuko man ng mga Hudiyo nga iyang mapreachan kay Hudiyo biya siya, pari siya yung nibali siya. Nilain nang iyang nga pagtulunan. Nya nisupak na siya sa mga naandan nga mga gipangbuhat sa mga kaparian. So mo na nga si Paul is intentional kay siya niya, bold. Mo na kita dapat tunay tayo the same passion. Ano bitang atong kasing-kasing magkaba-kabaon ka ng maglumian kan kita abta ko mga batanon kani medyo mga batanon kaluoy jud kani sila oy kung wala gyud ni sila kapatulungan pa sa ilang kapatanon, wasted ilang youth, ma-wasted ang ilang young adult, ma-wasted ilang pagkatiguang, mamatay sila nga wa sila padulungan. Well, kung batanon pa na ato silang nasaburan sa pulong sa Ginoo, nagiyahan na to sila, nas like larong padulungan, makakita sila nas like purpose sa ilang life. Na there's a purpose why I am here. Ug nas like intention sa ilang pagkinabuhi. And a lot of times biya daghan may mga batanon karon nga maghikog for a slight thing, maghikog. Why? Because painful man jud kay na when you feel rejected by friends, loved ones, family members, etc. When you feel bad, daghan man ang mudsod sa utok sa tao, di ba? Sa kita gani karon, kamingon ta nga batanon ko, suicidal ko, karon tiguang ko di na. Mas musamot tingali na binag kang ibalik ka ay manam lang gihapon sis batanon ko amtoy karon mo ani man gihapon ang kinabuhi. So labi nagmapuno na ka of the same thing. Mingon lang ka, what's the purpose of living? I'm not accepted, I'm not loved. Yab sa usan ako paningkamot murag magwa unsa koy padulungan, pakamatay na lang ko. Di ba ana ang tao, murag mo resolve ka in doing that because you see no purpose of life. But kung naay Ginoo, mingon ka, Lord, lami jud kay hikog Lord, pero Ginoo imo medyo kong gingnan nga Lord nga magsangyaw. Gingnan medyo ko nimo Ginoo nga mao ni akong mission. Lord, magtinuod ko niini bisag inside me nag-struggle. Bisag Lord, everything is falling apart. Everything is not doing well as I want it to be, I expect it to be, but magpadayon jud kog lakaw every day. Mulakaw rin kita, mura tag runner ba? Because we're running a race. Naglakaw ta, nagdaganta, nga bisag mohapla bangon, bisag nagtakiang dagan gihapon lakaw gihapon bisag nagsaguyod. Mo finish yun sa atong race mga igsoon because we are called by God to finish our race by faith in Christ Jesus. Because sa atong lakaw, it's God who loves us, di ba? 1 Corinthians 13 atong gikanta, ang guma sa Ginoo mo protect, mo trust lang gyud niya, mo persevere lang gyud ta because He has given us that. Kaya ang Ginoo siya nagtan-aw sa imong mga sayop, limpyo ka sa ing atubangan. Kay every day His love is new and fresh every morning. Ang gahapon nga sayop, wala na to inumdumi sa Ginoo. Kita mo kay inumdum ta sige. Tanaw ibalik na po do, mo lagi ni. Supo na ta, lain na ta. Okay, mo keep of record of wrongs man gyud ta. We don't know how to erase the wrongs mga sayop nga gibuhat sa tao.
labi nas mga tao nga nangay pasaylo, ato gihapon ilista the book. We should not, because God is God who forgives our sins, and we must forgive others as well. Okay? So man nga kita tanaw sa tag opportunity all the time. Ako bitaw karon ka say nani. Di man every time, every people we meet, labi nang naka-grocery, naka-SM, o sa kag mga tindahan, you cannot spend time and sige lang kag istorya, no? Labi na kay gadali sad ka kay have to do something ikauli nimo etc. Kay kita namo ko tay mga inani nga oras, diba? Nag-divide sa atong oras, ato nang gi-manage kuno yung atong time, nga bisag usa na tong manage, wag po na manage, diba? But at least if you have a track with you, and this is one thing I would like to really encourage you, kaya ako mismo mangita ako mag-print ko usab ni ana. Ihatag lang ang track. Pasahalang ni. Okay? Mabasahan to nga tawhana, malipay na siya. Kunya, you are already introducing that person to Christ. Wa ka nag-spend og time, ihatag lang kag basahon. encourage ko na magsuunan para na ko, okay? And I know it's acceptable by God. Nag-fulfill ka sa Great Commission. Nibuhat ka sa Great Commission. Okay? Because it's God anyway, mo hakop sa heart sa tao, mo arrest sa heart sa tao, na mabirag yun niya to Himself. Okay? So mananga, everywhere we go, we need to leave a mark of Jesus Christ. So di na to sikan ang time, kaya ang time is very short. Now, let's go to point number 3. Point number 3, kung mubo ang panahon, doon ay good results, doon ay bad results. Mo take up sa bad result of what happened because Paul was so much in a hurry, he keeps on talking. Okay, sa verse 20, bakita na to din nga giportray nga doon ay young man, nga si Eutychus, naglingkod sa bintana. Nagkuputan na, ba't nga siya sa bintana, kupot-kupot, pero lami na jud kayang katog, bong, nahagbong from 3rd floor. Patay. Okay? So, mga tanatang, ano man yun nang magduka, man tano, kanang usay sa wali, no? Lami kayong wali ba? Lami isad kaya itong katog. Pero kung wali, digit, sige, takanagay, makamam ni mo ko katog, Lord. Ay, takagay, ganoon na. Pero when it comes to the word of God, mura siya o lalabay. So, nakakuha ako niini from Ever-Growing Christians, okay, na 8 possible reasons nga nung matug ang tao. 1, shortcoming sa preacher. In short, ang preacher copy-paste. Copy-paste ko ka, you don't hear it from the Lord. It doesn't go to your heart. It doesn't convict you. When itabo ni mo niya, imo lang nang gibasa, imo lang nang giyaw-yaw din ha. So, ikaw mismo, waka kasabot sa imong tudlo. Okay? So, mo na, shortcoming sa preacher, why preparation, why prayer, most of all, tingnan na siya gibuhat ng sideline ng mga sala. So, it doesn't come with power, ang word of God. It doesn't convict, it doesn't teach, it doesn't rebuke. Okay? Ang sunod is, stress ka sa previous day or night, dagan ka gibuhat, kapoy kay kanya suddenly, ay, nakalingkod ka. Especially kung ang imong gilingkuran, like sa una, sa Living Word, mag-rent pig sinihan, wow, kalami ka comfortable sa sinihan, no? Bugnaw ka ayo, niya ang chair, o lami kay katug, say, a lot of times, nakatug jud ko, kay kapoy man. But musimba lang jud ko kay because I love to listen, but Lord, ayan mo siguro makugatog ana bitaw because of that. Okay, God knows that, God understands it. Usay sad kanang why joy kanang bati bitaw jud kay ang inactivity during the sermon, why joy nahitabo nga lami o nindot sa sermon. Okay, kay sa ginani kanang ang Ginoo magunay mo palami, di man kami ngon aning dapita din maghimo ko joke. I don't do that. Okay? Pag doon ay daga mga pastora na nga, sa ilang, okay, karon mo hingo ka na sa ilang mga notes na, ka nga joke, mukuan ka na, o mo pakuanon ang mga tao. Yan na bitaw, for me, it's God's work. I'm just the messenger. Dili ako ang performer diri ang Ginoo. Okay? So, ikaw pa, ang tao ni simba lang para lang makakomply lang kay Domingo ron or kinanglan lang jud niya say kasultin lang ko di simba. Actually, why interest sa spiritual matters? Ikalima, mo to ko inon comfortable ra kay ang church nga lami lang jud ikatog
kaysa nato kasi imong balay. O kaning 6 is activities of demons. Kadaghanan ani mingon ang uban nga dili, but actually mingon jud ko activities jud sa demon nga mukalit lang kabugat imong mata. Sa may imong katug pagka previous days okay ka dili ka kapoy, but makatugon jud ka. So mana nga you having the power of Jesus Christ in your life, you can command the evil spirit, depart from me in Jesus mighty name. Papawa ay samok-samok nako. Wako gaduka. Manang manang usahay kung naka sa front maglisod ka no nga mobarog-barog ka nga preach ang pastor, especially kung ikaw is a person nga kanang duga ka na bitaw kung dugay ka maglingkod ang tendency nimo magduka. Okay, then sit at the back. Of course daghang disturbance sa likod kung naamaga sa ka face to face, para the moment nga kapuyan ka mo mulikliw ka barog-barog ka. But if you are in the front, ako what I do is di makutawom sa kagay ko nga di kay kanan dugay kay nga lingkod. Kasi ko exercise akong tiil, exercise akong kamot, ganan ako, galugli ko, nasa akong lingkuranan. Para dili ko dukaon, gawas kong kapoy jud kay ang lawas, okay? So that's how we fight it. Yeah, plus we bind the works of the enemy. Number 7, doon na kay certain medication, nga imong gitake, okay? Nga na nakatigwana ka, niya, you know, body issues or health issues. Ang ubang sad bisag na sila health issues is interested lang jud kay sila sa Ginoo, patungod kay daghan kay sila health issues. Nikabot ngadto makatubra jud sila. Okay? So man nga we need to understand that also. So ang good result lang ani nga kato si kay Kikos nga hagbong namatay from 3rd floor, sa gibuhat ni Paul, ninaog siya, iyang gihapa siya ngadto sa over sa body sa young man, yang gi-wrap around him, yang din siya, ay mo kagol, buhi. Okay? Pero, remember, sa previous verse, gideclare siya patay. Yan, dibalik si Paul sa saka sa taas, so padayon sila, nag-break sila, o bread niya, tinikaon sila, and then, sige gapon siya, istorya, hangtod nakadlaw, hangtod nagmanagbanag na, it was daylight already, then he left. Pero ang mga tao, nakakita sila nga, ang tao nga, ang batanon nga nahagbong, namatay nga nabuhi gyud siya nga uli sa ilaha, and they were greatly comforted. Murag, wow, we not only feel sa power sa Ginoo sa among heart, kita pa jud ni sa among eyes of miracle. So unsa may makita nato ni Paul? This is a man under pressure, pero cool kaayo. Bisag dunay nahagbong tungod sa iyang long sermon, ningon ta siya nga, grabe nga nang sa kuskin sa istorya mo ayo, tanaw namatay no nito. Wala siya paki. Can you do that? Cool kaayo ka? Muna ogra ka ngadto, nya man mingon ka nga, no problem. But he was praying. He was because I know he was praying and asking, Lord, give back the life of this young man as a testimony that you are with me. Ikaw ang Ginoo nga akong sigigistorya about to them. Okay? So, manag-ingon nga, makabuhat lang tani ana magsuunan if like Paul, filled by the Holy Spirit, o magbuhat ta of things according to the will of God. So, mag-ingon ko nga feel of the Holy Spirit because you cannot talk about God kung ang Ginoo is not with you. Okay, mahutdan ka, mamutbut na lang ng ubang mga tao, maghimo na lang ng pakulo, whatever. But walay meat, dili walay karne gikaon pirmi murag lugaw sa manioy. Okay? Yeah, at the same time, do you think Paul will be able to pray under pressure for the young man to be alive? He was led by the Holy Spirit. That's why it's very, very good when we pray all the time under pressure ta mo buang panahon, whatever pressure there is, mo pray juga, and then just give it to the Lord, and then okay, Lord, nana na si mga kamot, then I will just do what you want me to do. Ug unsay imong buhaton, under pressure ka, then just do what you need to do. And then all things will just fall into places. One what you call this testimony, what I can tell you is in my early days as a pastor, sige lang may meeting para na ko sa kapuyan may meeting pero anak ba ato sa church na kuan din hiya ana-ana niya mag-meet pa kasi mga tao na pagay mga personal meeting pagay group meeting sa mismos mga tao nga you are saying what you call this discipling with mga tao under nimo. So kapoy jud kaayo as a pastor. Boto na naon 24/7 no rest. You're on call anytime any day. So usahay ma-pressure ko kay
Hala pa ko kahimo sa akong wali. Hala Lord, kuan lang ni kanang murag nagbaybay lang ko, murag na po sa outline wa pa jud mga unod ni siya unsa dinhi niya. Lumingon na. Then Lord, muli ko jud ko niya katungod na jud kay ko kapoy na jud kay kana nagabiin na jud ka kapuan ba. Makalingkod na jud ka nga way walay laing mga activities. Kibaw ka, pray na jud ko sa Ginoo, Lord. I know in 1 minute you can give me everything I need to write. Type ra jud ko. Kaya imo man yung message di man ni ako nga sa onin ako pagpagwapo, pagpanindot. Imo man ni magsige ra jud ko whistle sa Ginoo. So Lord, please help me. Kung ano mo ampo, anak ka, mo sirit ra na maigsunan. Butan amo ko ako kay magtanong ko sa oras kana palagi kay laing buhaton no. Tanong ko sa oras. Hala, oy, less than 1 hour. Yung basa ko kagwapo sa wali. Yung tanong ko yun, sa tanong ko pagsuon nga kibaw ka nga, kibaw ba ka maghimo kag wali? Okay, dugay kay ka mahuman. So yun ni paglingkod lang nimo pag imong sa may outline ani sa may baybay sa may mga punto akong kanon ani how sa may message yun Lord ana kana lang daan mo take kag 1 hour or more okay kung imong pasagdan imong kaugalingon bisag the whole day ka din ha if God will not give you the rest of it wala gyud na siya but the thing is you have to work for many hours for 45 to 1 hour nga teaching okay so mo na nga ang Ginoo can do it. Kana maingon ka nga kapoy kay ko nya, Lord, I need really a rest, etc. But di ka pwedeng makatug beyond 1 hour or even 10 minutes lang a rest ang imong gikinahanglan para lang jud ka maka-recover. God can give that in 1 minute if He wants to. So talk to God. Ask Him, Lord, you're God of miracles. There's nothing impossible with you. And in that way, ang imo sang spirit, ang imo sang grow, ang imong faith diha sa Ginoo. And this is what's happening with Paul. Can you believe that? So, manabalik ko na to verse 10 and 11 and we can see the response of Paul. So, verse 10 and 11. Pag iyang gi-throw down iyang self around sa tao, sa batanon, okay, niya, ningon din siya, ay mo kadlok buhi siya. Then, cool kayo, nisaka siya sa taas, o sige, barog na boy, dong, barog na dia. Okay, mag-break bread na ta, mag-communion na ta. Okay, no anxiety, no panic whatsoever. Wa nga mo rin pagkuman, ingon si Paul, ay, kapuyan, surado, cool that you kay murag as if it was just an everyday thing that he can normally do. But no, it was not Paul. It was God in control of Paul. Ang Ginoo nag-control ni Paul, dili kay si Paul ang nag-control sa Ginoo o si Paul ang control sa situation. Manakat kita when we are confronted with hard things in life. Kinanglan mo take control, imo yung ipa-take control sa Ginoo. Lord, take full control sa akong heart ug sa akong mind karon kay nagyagaw. Sa situation, Lord, because I have no control. Wagay ko control sa akong gisil karon. Kuyawan ko, kulbaan ko. Ikaw ang nai-control. Take control of me. Sovereign ka. Claim and believe the sovereignty of God. And by doing that is to trust God. That's why we need to know God all the time, who He is. We need to hear His word, read His word, eat His word, meditate His word, study His word. Ano maigsuunan, di kita mutapol ug basa sa pulong sa Ginoo. Ug maminaw ta sa mga reliable nga mga preachers nga naa sa YouTube. And again, please, ayaw patakag paminaw. Maminaw ta sa mga reliable preachers para makasabot ta more and more sa atong mga gibasa nga wa kay part adto nga wa kay takasabot. So manang mo close ko mga igsuunan. God is coming soon. Ang mga events sa kalibutan karon sa daghan kay panghitabo. Every day nga maminaw ko ani mga watchmen, no, kani mga tawo nga watching the time and the current events nga nagsige na jud connive ba. May convergence nagsige na jud og unify tang ano na jud kapurma og maayo. Is telling us na time is short, God is coming. And since time is short, dapat pressured ta with time. Pressured ta na
God will be coming soon. What am I doing? Naglangay-langay ko, nag-usik ko sa akong panahon. Asan ako gikahin akong panahon sa akong self, sa akong family, sa akong business? Am I sharing to other people? Am I getting out of my comfort zone? Am I meeting them, telling them about the good news of salvation nga naa ni Kristo Jesus lamang? So kinahanglan mo-warn ta sa atong families, mo-warn ta sa atong relatives, mo-warn ta sa atong friends sa great difficulties nga moabot sa kalibutan nga wa adjud na experience sa kalibutan nga which will happen in the tribulation. Kinahanglan mo-update ta sa Bible prophecies ug sa mga current events, maminaw ta ni ana para ma-tune in ta nga okay Lord, okay, nagsige kong plano aning mga butanga. Yes, na ako sa ministry, sa akong personal life, sa mong family. We're planning this and that. But Lord, I'm looking ahead sa rapture. I'm looking ahead of the day nga, bang, mga wagtang mintanan dinhi. And then tribulation will come. And then the second coming of Jesus will come. Nya kita mag-ubanta ni Jesus Christ. And these events are imminent. Duol na mga igsuunan. So, there may be bad results and good results. Bad results is masako sila, malain sila nimo, dili na sila friends, di nakatagdon, out na ka sa imong family, i-persecute ka sa imong family. It's okay. But there might be good results. Maybe these are people also nga imong gisharean, maminaw na sila. Maybe you don't know this moment, your family will be saved and God is just waiting for you nga moabli ka sa imong mga baba o musulti ka. Bisag kaning imong nahagpat karon sa kaning Sunday fellowship right now, imong ihatag. That's why it's important to have a Bible and a notebook to write it down and share it. Dita mahadlok og unsay insulto, dita mahadlok og broken relationships kay we are not created by God nga atong i-please ang tao or sa atong kaugalingon. Gi-create ta sa Ginoo to please him. Siya ang atong pasalamatan daygon, siya jud ang atong halaran, siya ang object sa atong mga gipangbuhat. Okay, so rather nga mahadlok ta, they might believe in Jesus, you don't know, and be saved, kaysa utangan tayo, abot nga to, ang Ginoo ningon nga, I was impressing on you to share to this person nga, wa jud ka. Okay? So, asa man imong i-prefer? Mahadlok kag tao o mahadlok kag Ginoo? Mahadlok ko Ginoo. Then, we must obey God. Kaya ang Ginoo nag-ingon sa Matthew 10:28, ayaw kahadlok to those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, hinunua, kahadluki ang the one, capital O, the one who can destroy both soul and body, asa niya i-destroy? In hell. So makiksunan, short na kay ang time, go out and share the good news of salvation. If you don't know how, ask me. Ask me how. I have a closing testimony because God wants me to do this, and medyo down lang ko kay ni text ko niya, wa ko to baga. Nag-renew ko sa akong bike. Nya dugay pa kay kapaabot na kadaghan kay nag-renew kanang bitawng sayo na kanang i-testing bitawng imong basta i-testing imong kuan. Anyway, kita jud ko kanang so kay siya naong no, like siya gitsura. Nya niyo na Ginoo. Lingkod ka din almost na ka 1 hour wa jud kay na suryahan din ha. So ko asa man ko ni Lord, so nana ko niya kami naman lang duha sa likod, so ako siyang istorya imo nang kuan, imo nang bike siya di sa akong amo kuan na. In short, siya nagpa-renew unya na finance pa siya 1,005, yeah, so 2,000 3,000 3,005 yung kinahanglan para mabalik niya kay yang ang kana di ay nga bike yung giwaman sa iyang foreman unya way registration. Di siya may ni bike, siya may ni naggamit, timing kay siya ni gamit, pag para sa pulis, siya na finan. O yung lisensya ang nakuha. Kung nakita siya, kanang tikpala ra jud ka, tikwan siya, ana ra akong kuan, kay dili siya skill. No? Nya, tutana ko niya, unsay kanang kita kataw siya nga kanang wa gyud siya, wa siya kapait siya. Ano lang,
kamot lang, anana siya niya, na siya anang upat ka buok, anana ba? Niya kita kahit nawa dyan siya, kuha niya. Start ako og dig deeper. Niya, kanina, anita, kanang bata, maluyang kita, mga matay ta na. So, when I started sharing, sa news, mura siya kita kan light up yung nga siya. So, yung maday ito nakibaw din ko niya. Asa di ko man yung sa siya. Ari palagi ko guilty, okay, pagkuan na bayan. So, kibaw ka nagtao nga musulti no, kay mangayo, no? Pero siya, wag yun siya nangayo. So, in short, and the long of it, Lord, I'm sharing this na. Kung maminus diha sa langit is okay. God led me to just give him some money para at least pag-cover up. Shock siya. Siya, ma'am, ayun ma'am, ito. No, gingnan ko sa Ginoo nga. Kuan ko wakay obligasyon na ka, wakay obligasyon ako. Okay bagay makita patapat. Kung ganahan pa ka maminaw sa pong sa Ginoo na kay telephone number siya. Na ako pero wa ko memorize nang sa akong anak ang mao ni nana. So, di akong itagaan, but I know tingali sa chilo, etc. Di sa niya magamit. But anyway, pray for him. His name is Carlos Laison. Sa Loy kay siya. But he's a man nga kita ka nga naningkamot tag usab sa makaya. Kung yung asawa sa mga na sa barbecue, banana cube, mga anak bitaw. So, we don't know kisay mga tao nga gi-ready na sa Ginoo. So please, wherever we are, ask for divine opportunity that God will just arrange, or wherever you are seated there waiting for whatever, tell them about that God loves them. Bisag mo po kayo, do you know that God loves you? Try to talk to Lord Jesus Christ. Try to read the Bible. Ana lang. Kanang parang papapapak. Ana lang nga words. Encouragement naman bitaw, no? To siya, uy, nga naman to siya. Wa siya kibaw nga na ko'y problema niya sa dili giya kong giyanan. Ikaw to Ginoo, ano ba? People will lead them to the Lord. Okay? So, let's pray. Father, we praise you and we thank you, O God, for the life of Paul that you've been showing us, that this is a man that obeys you, loves you, and full of the Holy Spirit all the time, because he asks of your Spirit to fill him up. Lord, himo as mi tabangin sa mi. Nga puno mi sa Holy Spirit every day. At every day, we know we need to ask you to fill us. Para amahan ang among magibuhaton, ang among tanan nga pag una-unaon o gisulti, Lord, will be coming from the Holy Spirit. Father, we trust you that, Lord, na perk up ang among love for the souls of men, love for you this very day. And please open for this week opportunities na among ma-share. Kaning sa gamay na mong hibaw-an karon sa uban pa nga mga lessons that we learn from you. Na amo ning masangyaw mahatag na to kanila. And Lord, who are they? Where are they? Lord, imamat me kung di man gani members of family, but if they are members of the family, give us the boldness, give us the courage. And Lord, all of this, we give you praise and glory back to you in Jesus' name.